Welcome to Donmar TV News Channel. Sir, medyo on the political side naman, ito talaga pinapatanong po sa inyo po, ng ating mga netizen. May pahayag po kasi recently si VP Leni Robredo na sabi niya, mas gusto raw po niya kayong talunin sa eleksyon para matapos raw yung pagdududa. Matapos daw siyang manalo noong 2016 dahil ino-own raw po ninyo ang social media dahil marami raw pong naniniwala na dinaya niya kayo. Your thoughts on that, sir? Well, that's her opinion. So, wag na ako dinidisqualify. Paano niya matutupad yung gusto niya pag dinidisqualify nila ako? Kung Mike, natawa ka rin na, oh. Sa lahat ng kandidato, mula sa tumatakbong Pangulo, Pangalawang Pangulo at Senador, nanguna si Vice President Leni Robredo sa may pinakamalaking spending o nagasto sa Facebook advertisement. Base ito sa datos ng Facebook Ad Library na nagpapakita ng nilalaman ng Facebook ads, ginagastos para sa ads at target population ng ads. Umabot sa 14.1 million pesos ang nagastos ni VP Leni para sa Facebook ads sa kanyang official FB pages. Ito ay mula pa noong August 4, 2020 kung kailan na-activate ang ad library hanggang December 31, 2021. Pinakamarami ang kanyang FB ads matapos siyang maghain ng kandidatura noong Oktubre. Pero ayon sa kanyang tagapagsalita na si Attorney Barry Gutierrez, mula sa volunteers ang perang ibinayad sa mga ads. Sinundan si VP Leni ni senatorial aspirant Senator Sherwin Gatchalian na may 8.59 million pesos spending. Presidential aspirant Senator Panfilo Lacson na may 5.36 million. Senatorial aspirant Representative Loren Garda na may 4.79 million. Senatorial aspirant Senator Laila De Lima na may 2.08 million. Vice Presidential aspirant Senator Kiko Pangilinan na may 2.07 million. Senatorial aspirant Senator Miguel Zubiri na may 1.34 million. Vice Presidential aspirant Representative Lito Atienza na may 1.27 million. Senatorial aspirant Libo Teodoro na may 1.17 million. At ang tumatakbong congressman na si Ray Villafuerte na may 1.17 million pesos FB ad spending sa kanyang official FB page. Sa mga presidential aspirants, pumapangatlo si Senator Manny Pacquiao sa top Facebook ad spenders sa kanyang official page na gumastos na ng higit 300,000 pesos. Sinundan ni Labor Leader Calyode de Guzman na may 11,500 at Manila Mayor Isko Moreno na nasa 5,000 pesos ang spending. Pagdating naman sa mga support pages, sa lahat ng kumakandidato, top spender sa Facebook ad ang mga supporters ni Lacson na gumastos ng higit 4 million pesos. Pumapangalawa ang mga taga-suporta ni Yorme na gumastos ng higit 3 million pesos. Sinundan ng mga supporters ni na senatorial aspirant Alan Peter Cayetano, VP Leni at senatorial aspirant Mark Villar. Samantala, ang nangunguna sa ilang presidential survey na si dating Senador Bongbong Marcos ay wala pang naitatalang spending sa FB ads. Ang marami sa kanya ay mga naglipa ng meme sa Facebook. Ayon kay Jonathan Ong, Associate Professor ng University of Massachusetts Amherst at nag-aaral ng Disinformation Network, mas nag-invest umano si Marcos sa meme wars at pangangampanya sa pamamagitan ng political fan group, community pages at micro-influencers sa halip na sa nakasanayang political ads na epektibo sa pagpaparating ng isinusulong na plataforma ng mga kandidato pero maaaring mauwi sa pagiging generic at hindi makatotohanan. Ayon pa kay Ong, sa kanyang pagsisiyasat, maging ang pro-BBM account sa Twitter at private messaging apps, isinusulong na golden era ng Pilipinas ang panahon ng nanungkulan ang kanyang ama. Patuloy din umano nitong inaatake ang tinatawag nilang mga pinklawans o kampo ni VP Robredo. Pero nauna ng pinabulaanan ni Marcos na mayroon siyang troll farms at sinabing ang popularidad niya sa social media ay dahil sa mga tunay niyang taga-suporta. Mas gugustuhin ni Vice President Leni Robredo na talunin si dating senador at presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa susunod na halalan. Ito ang inihayag ni Robredo sa gitna ng mga petisyon na inihain sa COMELEC upang ma-disqualify ang kandidatura ni BBM. Sinabi ni Robredo na hindi na nito pakikialaman pa ang disqualification case ni BBM at mas gugustuhin na lang niyang talunin ito sa eleksyon. Ito rin anya ang makapagbibigay linaw sa matagal ng issue na dinaya niya si BBM noong 2016 elections.
Samantala, nagbahayag din ng pag-aalala sa umano'y nangyaring pag-hack sa server ng COMELEC. Ipinunto pa niya na kailangan tutukan ang buong proseso sa Anong alam ko ikaw yung isa sa kasama ni Congressman Mike Defensor, Congressman Marcoleta dito sa ABS-CBN issue. Ngayon, di ba mayroong nabuko na nag-try itong si Senador Drilon, tsaka mayroon pang isang congressman na bigyan ng holdover franchise ba itong committee itong ABS-CBN, ano ba yun? O anong tawag doon? Pabutit na nakontrol yan. Ano bang tingin mo ron sa tangkang yon o yung planong yon, Congressman? Dalawa Mike, dalawa yung kanilang ginagawa na moves para makabalik ang ABS-CBN. Unang-una, yung isa, yung final ni Senator Drilon na para maging batas na wala ng renewal ng franchise, automatic renewal. Para naman tinanggal mo ang poder ng Kongreso pagdating sa bagay na yan. Kaya nakakahiya naman kay Senator Drilon, pero sana huwag niya naman pangungunahan ang lower house kasi yan po ay exclusive province po. Exclusive po yan sa lower house na poder at hindi po yan nasa Senado. Kaya sana po huwag niya na hong pakialaman ang trabaho namin sa ibaba dahil yan po sa malaking kapulungan sapagkat yan po ay binigay sa amin sa Ligang Batas na base sa kasaysayan at pag-aaral ng ating mga ninuno at mga nauna sa atin. Ang pangalawa naman, yung AMCARA, gusto nilang buhayin, napatunayan na natin nung hearings yan, Mike, na ito ay isang dummy corporation na ginamit lang ang prangkisa at pinaglaruan lang ng ABS-CBN. Very unfair, Mike. Kaya sana naman wag nila tayong gaganunin. Huwag nila iinsultuhin ang taong bayan na nakita na talaga ang mga kabaliwan at kabuktutan ng ginawa ng ABS-CBN sa kanyang prangkisa nung siya'y namayagpag pa. Well, nakakabahala yung... Ano bang pinanguhugutan sa tingin po ninyo? Ikaw, abogado ka rin. Abogado naman si Drilon, di ba? Ano kanyang pinanguhugutan at bakit ginawa niya yan na automatic renewal, na wala ng hearing ang Congress, binaypas kayo, parang ganon? Bakit ganon? Yun nga, hindi ko naintindihan, Mike. Kasi nga, parang tinatrato niya kami na walang mga alam, na parang mga taong bayan, na gusto niya gawin na sila na lang ang mag-iisip para sa bayan. Yan naman puro... Kasi si Senator Drilon, alam naman natin na yan ay isa sa mga pillars ng Liberal Party at ang partidong ito ay suportado talaga ng ABS-CBN. Sila ay coexistent talaga sila. Sila ay ang poder nila ang gagaling sa bawat isa. Kaya ngayon, pasensyahan na lang at hindi po talaga kami papayag na makabalik ang ABS-CBN at mahaba-habang usapan po yan pag ito'y ipilit nila. So, wala na talaga ito dahil una-una wala na rin panahon. At saka hindi talaga kayo, alam ko, hindi talaga kayo papayag kasi ang tibay-tibay ng inyong karapatan dyan sa ilalim ng saligang batas. Ang prangkisa ay dadaan muna sa Congress bago dumating sa Senado. Ito nabaligtad. Inuna yung Senado, pagkatapos inalisan kayo ng kapangyarihan, kaya nga pang-iinsultong matindi itong ginawa ni Drilon. Pabuti lang, graduating na yung mama, hanggang June na lang yan. Di ba? Hanggang June na lang yan. Next Congress wala na. Sana huwag niya na hong gagawin yan. At we don't deserve to be treated that way. Kami po ay representatives ng taong bayan sa bawat distrito, sa bawat sulok ng kapulungan. Hindi po kami elected at large na parang artista. Kami po ay mga taong nanggagaling po kami sa mga aming mga distrito. Kaya huwag niya hukang gagawin yan. At isa pa po kasi, ang pagbibigay ho ng prangkisa sa isang katulad ng ABS-CBN, ito po ay binigay po ang poder sa malaking kapulungan sapagkat sa kasaysayan po ng Pilipinas, napakahalaga po ng mass media. Napakahalaga po ng papel ng mass media. At ito, ating mga ninuno mismo nagsasabi na hindi pwede panghawakan ng mga dayuhan ang ating mass media. Kahit 1% lang, hindi pwede. Nakita naman natin na ginawa yan ng ABS-CBN at sila ay huling-huli rito. At isang dahilan kung bakit hindi talaga pwedeng i-renew ang kanilang prangkisa.
Congressman, ganito, after nung mga hearing na yan, after nung masara sila, ang inaasahan natin ay gagalaw sila para ayusin yung mga alleged violation na yan. Na-monitor ba ninyo at binago ba nila? Kasi ang sinasabi ngayon, kung sila'y magko-comply dyan sa mga violation, labor law, tax law, constitution, mga regulasyon ng NTC, ay pwede silang mag-apply ulit ng prangkisa next Congress, 19 Congress. Eh dahil ikaw ay unopposed congressman, definitely congressman ka ulit pagdating ng 19 Congress. Eh ang tanong nga ulit, ulitin ko lang, nag-comply na ba sila? Inayos na ba nila yung kanilang problema? Wala akong alam na compliance na ginagawa ang ABS-CBN. Hindi ko nakakarating sa akin kung meron man silang ginagawa. At sa tingin ko, hindi pa eh. Kasi kagaya niyan, ang isang tanongin dyan talaga, sila ba'y nagbabayad ng kanilang real property tax sa Quezon City at sa Republika ng Pilipinas? Eh, dyan pa lang, malaki ng tanong yan eh. At hindi lang yan. Ano na nangyari sa mga PDR? Ano ba ang kanilang mga pinagagawa na para ayusin ang mga aligasyon na napatunayan namin, naging aligasyon muna at napatunayan na ng Kongreso na naging basihan ng aming committee report. Eh walang nagre-report sa amin na kasamang Mike na kahit na sino. Aha. So kung wala until now, eh sabihin wala rin silang pag-asang makakuha ng prangkisa next 19 Congress. Kasi nga ang issue rito, tapusin muna yung problema bago mag-apply ng panibagong prangkisa. E kung ganon, so walang aasahan. Dapat talaga use of privilege ang kanilang ginawa, Mike. Wala silang right. Okay, so bilib ako sa'yo dahil consistent ka sa labang ito. Kaya, tapusin muna nila lahat yan kasi yan eh, obligations nila sa batas yan eh. Hindi lang dahil sinabi namin sa Kongreso, nakita namin, pero dapat talaga nagko-comply sila dyan ng araw pa. Obligation nila yan even as corporations employing people. Ito mga requirements na isinaad namin sa aming committee report. At ano yan, Mike? Mahabang usapin yan. Hindi kami papayag ng ganun-ganun lang na ibalik yan. At alam naman natin, Mike, marami naman magagaling na ibang Pilipino na pwedeng bigyan ng prangkisa na bakit sila pa. Okay. Eh, sila nag-abuse na ng kanilang prangkisa. Pero ito kung dahil political issue na rin, mag-election tayo, ito yung gusto ko may tanong sa inyo at masagot ninyo kung pwede. Mag-i-eleksyon, kung sino man po ang magiging presidente, especially kung kakampi nila, kung sino man yon, definitely hindi sila nakatingin sa violation. Ibabalik nila automatic yan. Ngayon ang tanong, anong magagawa ng Kongreso dyan? Anong gagawin mo dahil ikaw ay magiging member ng next Congress dahil unopposed kang congressman? Anong gagawin mo kung ganyan na maging policy ng susunod na Pangulo na parang alalang, sige lang, i-open natin ito. Pero siyempre dapat dadaan sa inyo. Bilang abogado, Mike, marami naman tayong mga pwede pang gawin sa ilalim ng batas bukod sa Kongreso. Pero sa Kongreso mismo, mahabang usapan yan, malaking debate yan. Sapagkat napatunayan na yung ating republika kung ganyan na naman ang iiral sa atin na pag-iisip na katulad ng ginagawa ng ABS-CBN noong araw. At alam ko nandiyan pa rin sila. Pero mabuti lang wala silang frequency na makuha na para mag-broadcast sila sa buong kapuluan. Panghuli kong tanong, bago ko ibigay kay partner, kay Jade, para sa dagnatang po ninyo. Ang sinasabi mo rito, kung sakali mag-comply sila, pero ngayon hindi nyo nararamdaman na inaayos nila. Kung sakaling maayos nila yung problema nila, lahat ng violation ay kanilang panagutan at magbayad na dapat bayaran, bibigyan naman. Binagbotohan na yan ng committee at yan ay adopted na yan, bale, ng plenary. It's considered adopted kasi it is all delegated to the committee. Kaya pasensyahan na lang, Mike, talagang hindi kami papayag na ipilit na naman nila yan kasi talagang kawawa naman ang taong bayan at kawawa naman ninyo ng pagkakataon ulit kung sakaling mag-apply ng franchise. Marahil. Pero marami pa rin sila sasagutin na tanong. Ang masisigurado ko sa iyo, Mike, na hindi ito magiging madali para sa kanila. Kasi sa dami naman ang kanilang pinahirapan ng araw, eh siguro naman, sino naman ang tumindig sa kinalalagyan ng mga kanilang pinahirapan?
Kasi isang issue rito kung di ba dapat kahit mag-comply, anong assurance na hindi na uli gagawin yung violation? Yun ang importante. Exactly. Mike. Exactly. Saka ano yun it's a privilege It's a privilege. Inabuso yung Correct. privilege kap talaga. Pero darating tayo dyan, siguro sa next Congress na yan, para malaman natin ang katotohanan tungkol sa land title nila. Alright. Masingit ko lang din Congressman, sa natitirang mga araw bago kayo mag-break ang Kongreso, ano yung may mga priority bills po ba na inyong tatalakayin at ipapasa sa mga natitirang mga araw? Most of them will be emergency in nature pa rin. Para yung bisita sa bahay, tapos binaboy ang bahay mo, yan ba'y pababalikin mo pa? Aba, ay hindi talaga. Ako. Habang buhay na yan. Oo. Yan ang mabigat. So, Mabigat. anyway, ang galing mo talaga at consistent ka. Salamat.